Disbursement account for loans. Pag-usapan natin yung dapat na i-enroll ninyo as disbursement account, lalo kung maglo-loan kayo sa SSS. Halimbawa, salary loan, calamity loan, o yung loan like na pinakabago sa SSS. Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa website ng sss.sss.gov.ph, pwede na kayong mag-login para mag-enroll ng disbursement account. At mula din dito, malalaman nyo kung ano ba yung tamang disbursement account na pwedeng i-enroll or dapat i-enroll kung sakaling mag-a-apply nga kayo ng mga loan sa SSS. So, mag-login tayo dito gamit yung user ID and password sa SSS. Click sign in. At i-enter dito yung OTP na ma-receive sa phone or yung sa time-based password. Kadalasan, OTP sa phone. Pero kung na-setup nyo na yung time-based, pwede rin naman dito. Click ko yung login. Right away, makikita nyo itong data privacy notice. Click ko lang yung I agree. Sa services, disbursement account, pwede na tayong mag-enroll. At ito rin yung magkasabi sa atin kung ano ba yung dapat nating i-enroll for loans. Meron dito ang bank at ito yung pwede nating gamitin for loans nga. May mga pagkakataon na pwede nyo i-enroll yung e-wallet. Yun nga lang nakalagay dito na mismong yung mga loans natin sa SSS ay hindi pwedeng gamitin yung mga e-wallet. Ano yung halimbawa nito? Ito yung sa GCash, yung pinakasikat, Maya, at iba pang nakalagay dito. That's why kung mag-enroll kayo ng disbursement account dito sa SSS at kukumpletihin yung mga requirements nila, mas maganda na bank na yung piliin niyo. At ano yung mga bangko na yon? Andito yung listahan. Halimbawa, meron ditong BPI or Bank of Philippine Islands, BDO. Meron din yung China Bank, East West, GoTime, Maya Bank, at marami pang iba. Yung PNB, Land Bank, Union Bank, tinatanggap yan dito. So, kung may tanong kayo na paano kayo mag-open ng bank account, pwede kayo pumunta sa branch mismo ng bangko na yon. Or kung gusto nyo online lang, pwede kayong mag-open ng mga digital bank katulad ng Maya Bank. Which is nandito rin siya. And most likely, familiar na kayo sa Maya. Ito yung Maya Wallet. At ang maganda sa Maya Wallet, meron din silang savings na feature kung saan magkakaroon ka ng bank account bukod sa wallet. So pag nag-register at nag-upgrade ka ng account mo sa Maya, meron kang dalawang account. May wallet ka na, may savings account ka pa. Na siyang pwedeng magamit dito sa SSS as disbursement account na pwedeng magamit for your loans or mga benefits. So, linawin lang natin na yung GCash na madalas nating ginagamit, pwede lamang ito sa mga claims ng benefits natin. Ano-ano yung mga benefits na yon? Ito yung sa maternity, unemployment, sickness, disability, retirement, funeral, or death. Pero again, for loans like salary, calamity, pension, or loan penalty, dapat bank ang i-enroll nyo para hindi magkaroon ng problema. At ganito yung itsura kapag meron na kayong active disbursement account. Ito yung isang in-enroll namin na for branch approval pa lang, kaka-enroll lang namin ito at hinihintay pa yung magiging feedback o i-approve ba to ng SSS. Bakit nga ba to kailangan pang i-approve ng SSS? Kasi i-check nila kung sa'yo ba talaga yung account na yon. At para mapatunayan yan, kailangan mo mag-upload ng proof of account, pwedeng ATM card na may account number, pwedeng bank certificate, pwedeng remittance receipt, passbook, or screenshot ng online deposit or validated deposit slip. Tandaan na dapat sa proof of account nandun yung tatlong elemento. Yung bank name, yung account owner o kung sino man yung may-ari ng bank account na yon, at yung account number. Mag-upload ka rin ng ID, and then finally, yung selfie kung saan hawak mo yung dalawang document na in-upload mo dito. Kapag walang problema, halimbawa malinaw yung pagkakakuha na babasa lahat, yung account details, yung sa ID, at walang nakaharang sa mukha, walang salamin, walang sombrero, pwede itong ma-approve ng SSS. Pero again, sila yung mag-review niyan kung tama ba yung lahat ng sinabit nating requirements. At meron kami pinakitang tutorial video kung paano nga ba mag-enroll ng disbursement account. Also, kung interesado kayong mag-open ng Maya Savings Account, pwede nyo na rin i-check yung page or channel namin. Pwede nyo itong magamit as wallet na and bank account pa. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!